Buntes! Hi, Buntes. Good morning. Hi, Buntes! Why are you late? What are you doing? Ay, are you doing something? Pasok kayo sa Ay, nag-aayos yan. For you, tinapay. Wow, thank you. Kailangan na natin kasi kasunin yan. Kasi hindi naman natin alam, gaya na sabi mo, sumasakit, naninigas. So, ibig sabihin, baka one of these days or next week, manganak siya bigla, di ba? Mabuti na yung ready. Dito may tanong lang ako. Anong sabi ng doktor? Yes. Kung CS ka ba or normal? Mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business! Yes po mga ka-business. Good morning, good afternoon, and good evening. Yun, kompleto. Saan man po kayong panig ng mundo mga ka-business, sana po nanonood kayo. Siyempre. Opo. Sana po huwag kayong magsawang sumuporta po sa aming vlog. Yun po mga ka-business, at dahil nakikita nyo na kaming dalawa na naman ang magkasama. Yes po. Asan ba si M1? Asan ba si M1 na Si naman? M1 po ay late. Bakit kaya? Ba't kaya late? Ano kaya ginagawa nun dun sa kanila? Oo nga. Siguro ano yun? Nagpe-prepare? Prepare para sa? Mga anak na siya bukas. Joke. So ngayon mga ka-business, dahil late ang M1, may naisip kaming dalawa ni M2. Yes po. Naisip namin na, paano kaya kung i-surprise natin siya doon? Puntahan natin siya doon sa bahay nila. Oo nga. Kasi hindi naman siya nagsabi. Bakit siya malilate? Di ba? Ang iniisip namin kasi, wala siyang sinabi kung anong dahilan niya. Tapos, parang, ano ba? May something? Ano? Di pa mga ka-business, naisip namin dalawa na Surprisahin. ano siya doon kasi habang wala pa siya dito, puntahan na namin siyang dalawa doon kasi gusto din po naming malaman kung ano na po ba yung na-ready niya. Para sa panganganak niya. Kung ano na po yung mga kailangan na meron na at kailangan na wala pa or ready na ba ang lahat. Yes. Iri na lang yung kulang. Sasabay po kami sa pag-iris niya. Yun po mga ka-business. So pupuntahan po muna namin si M1 kung kumusta siya doon. Kasi late, wala pa siya. Late nga eh. Sa pagkakaalam ko kasi dapat ano siya ngayon eh, may aasikasuhin siya. Pero parang, sabi naman ni Kuya Buknoy, tinatamad pa daw bumangon. Ganun talaga yung buntis, lalo na't ang laki ng tiyan niya. Nahirapan na siya siguro magtayo-tayo. So, paano ba yan? M1, we're going, there. Susurpresahin ka namin. Ano kaya ginagawa mo? Baka tulog ka, Opo, tsaka syempre, kailangan din natin, syempre, pag may kulang, halimbawa, sabihin niya na, tanungin natin siya, kumusta na ba yung mga kailangan mo? May gamit na ba yung baby? Paano M3 pagka sabihin niya, kailangan ko ng mga baru-baruan kasi kulang yung baru-baruan ko. Bibili tayo? Ang sabihin natin, di ba na-i-vlog yun? Ang daming naibigay, binili ni Mrs. Ka-Business. Kami ngayong kasama eh. Pero paano kung sabihin niya, kulang pa din yun eh. Kulang po ba yun? Hindi. Pero sa ko naman, sakto na yun kasi. Madami po yun mga mabili ang baby kasi mabilis talaga lumaki. Di ba? Oo, siguro mga month. Pero pag mataba yung baby, yun, saglit lang talaga yung gamitin. Kaya siguro, alam po namin na meron na siyang yung higaan ng baby, Kompleto na. Kulambo, mga sabon, diaper. Kasi po, di ba po mga ka-business nung nakaraan, binilhan po siya ni Mrs. Ka-Business. Silang tatlo si Mercedes, si Jelly, tapos siya. Eh yung dalawa nanganak na. Di ba? Nanganak na si Mercedes. Oo. Pero si Jelly, kasi sabi niya dati, November yung due date na December na ngayon. Siguro nga, mga ka-business. Pero so, ayun po mga ka-business, samahan niyo po kami, pupuntahan namin si M1 at nang malaman namin kung ano yung mga kakulangan niya pa at saka yung kompleto na para sa pagpapanganak. Yes. Gamit at saka siguro mga kakailanganin niya, mga papel. Kasi syempre, pag nanganak ka, kailangan mo yun ng PhilHealth, yung mga other papers na kakailanganin talaga para wala ka ring bayaran masyado na gastusin doon sa ospital. Yun, kailangan talaga yun. So, stay tuned mga ka-business. Pero bago tayo pumunta doon, syempre, nakakahiya naman.
Sa buntis kasi, ano yan eh, wala, ano ba, dapat may merienda naman siguro. O sige, tayo. maghanap tayo ng may meriendahin. Ano po kami ng merienda para sa iyo, M1, kasi alam namin madali Matakaw ka? magutom. Paano Hindi. naman siya kumain mga Opo. ka-business, malakas. Malakas na siyang kumain kasi sabi niya, manganganak na lang din naman ako. Ba't hindi pa na lang ako kumain ng mga gusto kong kainin? Yun. So, hanap tayo ng pwedeng meriendahin. Yes. Tara, Tara. kami po ay on the way na. Yes po mga ka-business, kami ay maglalakad-lakad lang. Tsaka mga ka-business, malapit lang po to sa bahay nila. Mga 4 to 5 minutes Yes na po. ano, Lakaran. lakad. Lalo na kami, wala naman kaming dinadala Yes sa po. tiyan namin. So, mabilis na kami makakarating doon. Tsaka mga ka-business, ano pala, sila po, kuya, ate, at mga kagwang is nag-mission na pati sila Yes Papa po. Dins. So, yung natitira po sa bahay sila, ate Dada, si nanay, tapos yung Mga kids, at Mga saka kids. syempre, kaming mga dalawang M's. So ngayon kasi wala po mga ka-business, kailangan talaga namin puntahan ang buntis. Yes po. Para, ayun nga, malaman natin. Kasi mga ka-business, more than 2 weeks Oh. bago siya manganak kasi January January. yung due date niya po. Opo. Tapos, sabi niya, baka daw manganak na siya. Kasi po mga ka-business, base sa observation po namin, kasi parang ano siya, Mababa parang- na yung tiyan niya O, talaga. tapos ano siya gumalaw, yung parang mahina, ano siya gumalaw, yung parang, Parang ano na po siya, ano ba tawag doon? Yung parang, kung sa Bisaya pa, naghipos-hipos na siya. Para palabas na. yung hindi na siya kagaya nung dati na ano, no? Ano nga ba yung hipos sa Tagalog? Tagalog nun. Naghipos. Kung hipos kasi parang Namamanas? nagbabalot. Namamanas na din siya. Oh, namamanas Kaya na yung siya. parang ang bigat na basta Yung ng bang ano niya. inaano niya na yung katawan ni Ate May, ay yung siya ni Ate Mengay para nga ready na siyang lumabas. Yun. Basta sa Bisaya, naghipos-hipos na siya sa iyang ano diha. Tsaka manas na siya, tapos ang bigat na daw ng Oo. tiyan niya. Kaya yung parang bagal na siya maglakad. Maglakad. Gumalaw. Siguro dito na tayo daan kasi may bakery dito eh. O sige, maghanap kami ng ano, Tinapay. tapos siguro manghihingi kaming kape doon. Manghihingi kape. Bili na lang ng kape. Ano Kasi ba? buntis eh. Hindi siya uminom ng kape. Milk? Gatas sa kanya. O sa kanya gata, sa ating dalawa kape. Pero ayoko ng kape. Ano gusto mo? Gatas din. Gatas din. Magdedel na ako kay Tinigay. So yun po mga kabisnes, abangan niyo po mga kabisnes. Bibili na po kami po. muna ng tinapay pang merienda. So yun po mga kabisnes, nandito na po kami malapit kila. Yes. Andito Ano? na at M1. open ang kanilang gate mga ka-business. Medyo hindi pa siya masyadong mainit. Yes. At kami maglalakbay. Yan po mga ka-business, bumili kami ng tinapay. Init at ulan. Tao po. Tao po. Kato ka muna sa gate kahit nakabukas. Oh. Katao po. Tao po. Oh, pasok daw. Tao po. Ay, sorry. Pinapapasok na po pala kami mga kabisnes. Sorry po, bingi lang po, bingi. Ang daming nilabahan. Uy, si Buntes. Hi Buntes, good morning. Hi Buntes, why are you late? What are you doing? Ay, are you doing something? Pasok kayo sa... Ay, nag-aayos yan. May For you, tinapay. Wow, thank you. Gusto ko pa naman kumain. Pasok po tayo mga kabisnes. O, di ba? Parang feeling ano, may-ari ng Hello bahay. po mga ka-business. Ba't late ka? For Namamagay yung face ko, today. diba? Maupo na kami. Upo na kami. Kasi ako na. Okay lang ba? Sige, umupo na kayo. Umupo na rin. Dandahan. Oh. Tingnan niyo po siya. Nahirapan na. Yes po. Laki kasi ng tiyan. Kumain ako ng marami. Kaya lumaki yung tiyan. Tingnan niyo po yung tiyan niyo. Oh. Tayo ko nga muna, te. Ops, dandahan. Tingnan niyo po kung paano siya. Oh, laki. Parang bula. Bula. Parang buda. Para po siyang bola mga kabisnes. Yun. Ay, ako ay, ba't kayo ay napadala? Eh, mamaya-maya pa ako ng konti. Eh kasi, nagtataka kami bakit Wala ka pa. wala ka pa. Alas 10 na. Hindi guys, ako ng mga gamit ni baby. Bakit manganganak ka na ba? Kasi kagabi di ako nakatulog. Bakit? Ang sakit kasi ng tigas niya. Hmm? Ibig sabihin pag tumitigas sumasakit? Parang ano siya, nag-strong? Strong? Para siyang gusto na niyang lumabas. Kaya pala mga kabisis, ito po yung ano niyo. Nabutan namin. Nagliligpit, ito po yung dadalhin mo sa ospital. Ito ba yung dadali namin? Isang set. Namin? Gusto talaga kami. Ito yung para sa akin, tapos yung kay baby. Kaya lang nasa Durabox pa yun. Tas yung mga ayun. gamit ko Yun, sa yan po yung taas. mga binili ni, ano, ni Mrs. Ka Business. Pwede nating pakita.
Pakita na lang namin mga kabisnes para hindi na ibaba. Ayan po. Yan, may ano na dito, oh. Higaan. Yung payong, yung higaan. Tapos diaper mo to, no, te. Yung isang blue, Tapos ito sa baby. underpad ni baby para sa Ito? Underpad. Tapos ito, diaper na baby. Tsaka may tissue. Tsaka diaper mo. Tapos andito na yung ano. Yan yung mga ano niya. Kailanganin niya. Mga kailangan. So, kumpleto na ba to? Yes. Wala nang kulang. Andyan naman yung mga damit niya sa drawer. Dito naman mga kabisnes. Ito pala yung binili din namin sa sa Happy Go. Kasama din ang dalawang andito na nga. Nalabhan na din ang bango. So yun mga kabisnes, nakaano na pala. Naka-prepare na po ang mga ano tawag dito? Mga Baru-baruan. Sa Bicol, mga bado-bado. Tapos ito, franela, mga lampin. Tapos yan, mga lampin. Tapos dito sa baba, ang cute naman ang Durabox maliit. Mga puti na ano na. Yun yung mga dati. Anong tawag dito, te? Yung ano, may Baby dress. baby Yung dress mga na may tali. Yan yung mga nagbigay. Tapos to, yan mga pang baby. Yung mga kabisnes yan po yung binili niya doon. Ano, pang baby, Durabox ng baby. Ang cute. Kulay green. Pero dapat pink. Kasi Wala, babae. diba? Ako nga pala walang pink. Ano ka ba? Nakalimutan mo na agad. Nandun yata blue at saka green. Kaysa naman blue, hindi naman Boise ano. Sabi niyong dalawa, yun na lang. Yan po kasi, parang ano po kasi yung color parang unique. Hindi yan ang sabi ko. Siya. Siya. Ang sabi niya. Unique. Kasi po mga kabisnes, di ba, madami kaming nakita doon. Parang maganda sa mata ko yung pink na Iba naman. Ibang ano yun, ibang style. Parang ratan. ratan. Ibang style po yun mga ka-business. Mag-hi ka naman, Jumong. 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 So yun po mga ka-business, narinig nyo yung usapan namin kanina ni M. To, kung may kulang, ang swerte. Ang swerte namin mga ka-business, walang kulang. Yung sahod, nadadagdagan naman siya. Pero sa in terms sa mga ano gamit, kompleto na, di ba? Sa mga papers ba? Ay, meron pa. Ano yun? Hindi ko pa nalakad yung MDR ko. Kailangan na natin kasi kasuhin yan. Kasi hindi naman natin alam, gaya na sabi mo, sumasakit, naninigas. So, ibig sabihin, baka one of these days or next week, manganak siya bigla, di ba? Mabuti na yung ready. Hindi pa ako nakapag-renew ng MDR. Opo, kasi po mga kabisnes, di ba, nung pumunta tayo doon sa clinic, ultrasound, yung due date niya is January. 17. Pero hindi po yun yung ano talaga, kasi pwede yung mag-plus, pwede mag-minus. Kaya hindi natin Pero sure. pakiramdam ko hindi talaga abutin ng January. Diba? Alam niya na yun sa sarili niya. Mommy knows best. Ano siya eh? Kasi pan-7 na yan, di ba? So, kilala mo na yung sarili mo. Parang Di ba? Umaaray. nanganganay. Parang nanganganay pa ako. Tsaka parang ang bigat niya pong mga kabisnes, parang mahirap siya. Bigat niya tingnan. Pag naglalakad siya, di ba, nakikita mo, parang, Parang ang hirap niya po tingnan. Parang pilay yung lakad ko. Kaliwa kanan. Yung parang bukang kang na hindi mo para bang ano, ngayon, hindi na siya naglalakad, kinabukasan parang manganganak na. Hindi na nga ako gusto niya. ni Kuya Bukoy. Yung mga bata na yung naglalaba. So, ano itong prepare mo? Ito kasi si Kuya Bukoy kasi natatarantayan lagi. Paghihiwalayin ko na yung gamit ko sa gamit ng bata. Ay, hindi yung gamit ng bata saan may lalagay? Doon sa bag na binigay. Ibig sabihin, Pinili natin. ito sa'yo, ito sa baby. Dito ko ilalagay yung 3 set na susuotin ko 3 araw. Package na yun, pajama, t-shirt, diaper. Para pagkuha ng doktor, isang ano lang. Bawat isang set. Tapos doon na rin yung kay baby lahat. Siset mo na din yung kay baby. Pero ang gagawin ko, may isa pa akong box na maliit. Kasi una pa lang, 'di ba? Tatawagin pa lang yung bantay. Bantay ni Mengay Char. Ibibigay niya na yung isang maliit na para ibigay niya agad doon sa Tapos sa kailangan ng doktor. Tapos sa kanya na ngayon ipapasok yung mga gamit namin. Pag na, nasa bed na. ayun. Tsaka mga ka-business, Ate Mengay, narinig namin na kompleto na lahat. So wala na kami bibili. Wala. Hindi, may promise kayo sa akin. Paglabas ni baby, di ba?
Papakainin na namin agad si baby. Lagi ko nakikita sa mall. Ano Ano mo? pupunta tayo? Ano ba yun? Nakalimutan na namin. Ano ba Diba yun? sinabi ko sa inyo yon ano? Huwag niyo kalimutan, alam niyo na yung gusto ko. Ano ba Ano ba yun? yun? Hindi namin alam eh. Yun Kami is- ba talaga yung kasama mo noon? Ano mo, nasa Nakalimutan. Parang meron pa silang titang iba ha. Sa NSN yun. Ibig sabihin, kumpleto na yung gamit, yung mga damit, yung mga sa kamay, sa paa, mga sa sombrero. Tapos, ang kulang na lang is MDR mo. Yes, tsaka Yun na lang kasi kasuhin namin. So, kailan mo siya tibalak asikasuhin? bukas ang ano ko eh. Bukas? Punta ko ng hospital. Bukas. So, nakapagsabi ka na ba kila ate kuya? Chat ko naman si ate mamaya. Pag mo pa, i-chat, babalik, pupunta tayo, hindi ka mapapasok ngayon? Hindi ko sure eh. Kasi masyadong namamaga yung face ko. Namamanas ka na ba? Oh, may manas na po ako sa paa. Ayun po mga ka-business, yung paa niya is... Wala naman po siyang very mga ka-business, pero manas lumulobo lang. na yung aking paa po. Mas nahirapan na ako umupo. So, pero naglalakad-lakad ka ba? Pagpapunta, utos na. Pero feeling ko, di siya katulad ng ibang mga buntis na kailangan mag-exercise para bumaba. Sa kanya kasi Hindi mababa mababa na. na. Hindi niya na kailangan ng exercise talaga mga ka-business Hirap kasi na hirap na ako babang-baba tumayo na pag po. halimbawa nakahiga ako. Yung iihi ako, sa isang gabi, iihi ako 5 or 6. Tapos magugutom ka na naman, kakain ka. Gigising ko kasi O, di ba? Tama yung sinabi namin, ang takaw ni Buntis. Tama po mga ka-business na nagdala kami ng kahit konting merienda. Kasi na ako ngayon. Hindi katulad ng mga nakaraang buwan na okay lang sa akin 2 beses kakain ng kanin. Ngayon hindi. Nakaka-4 na kanin ako sa isang araw. Ulo. Tapos yung gatas ko nakaka-3 baso ng gatas. Iba pa yung bago matulog. May biskwit pa ako sa kwarto. Ibig sabihin, nire-ready mo na yung sarili mo sa pag-ere. Oo. Kaya lang nung nakaraan na nanganak ako kay Kia, nagpoops ako eh. Kasi busog ka. Yun. Ay, siguro pagka pag malapit ka na, yung feeling mo mga anak ka na, huwag ka na masyadong dumaming kumain. Ganun talaga yun. Pero kasi, Gutumin eh. Oo, yung bang kailangan mo kumain para ba may lakas ka bago ka manganak. Gutumin ako, promise. Pero, Timenge, may tanong lang ako. Anong sabi ng doktor? Na. Kung CS ka CS ka ba or normal? Nung unang pa-check up ko is 5 months pa lang dito. Kasama din kami nun. Ano siya? May edad na kasi ako eh, 45. Yun lang. Tapos, high blood ako. Diabetic pa ako. Pero nung pangalawang ko nagpa-OB ako, yung dugo ko okay na. Doon nga po okay na. Paano po pag nakasalang na ako? Ayun lang talaga mga ka-business. Nervyosa na ako noon. O pag nare-reviews pa naman, minsan tumataas yung dugo. yung dugo niyan. Ba't ka ninervyusin pang 7 na yan? Ang iniisip ko kasi CS. Okay lang naman yun, basta mairaos. Kasi kaya mo yan. Pero kasi kung Ikaw pa CS ba? naman, pwede siya, okay din yung CS siya kasi Diretso ligate. Para di na mabuntis. para hindi na mabuntis. Kasi, di ba yung gailas naman na. Pero ano po ba? May plano po ba kayo sundan ni Kuya Buksan? Sa akin naman wala na. Pero Abaya syempre, ko di ba eh. natin maiwasan yun, di ba? Pero hindi kasi sinasadya. Kasi naman si Kia, nanay niya. O, di ba? Tapos 9 saka na years ang gap. Tapos hindi ko pa makalimutan yung nanganak ako sa kanya, halos hiniwa na lahat ng ko. Pero para naman sa amin, dalawa. Ano lang ba, yung Normal. advice lang ba na okay na yun kasi 7 naman eh, madami na eh. Kaya nga, ang talaga namin di sana kung... Kasi kami din yung parang natatakot siya kasi nga nakikita namin yung bang mabilis siyang tumaas yung dugo. Mataas lalo yung dugo ko kay Kuya Buknoy. Gebok na yung narinig mo. Ala, Kuya Bakboy, bakit? Hindi kasi yun nga, may edad ka na din kasi. Tsaka baka kasi nervyusin ka, malala mo yung katulad dati. Di Iniisip ba ko na CS ka lang, rin dapat dati? Pero na-normal Oo, na siya. normal nga lang. Kasi nga natakot ako dahil yung... Kung ayaw mo naman magpa-CS, pwede ka naman magpa-IUD. O yun, Like pwede. me. Kasi okay naman siya sa akin eh. Ano naman, Iyangan din kaya. wala namang problema, Pero wala hindi pa rin namang ako nararamdaman. nun kasi sa ospital talaga. Hindi, tatanungin ka niyan. Kung ayaw mo magpa-CS, kung kaya mo i-normal, tatanungin ka niyan kung anong gusto mong family planning. Kasi baka mabuntis ka pa eh. Kasi nung nakarana ng anak ako, pinirmahan na yun CS yun. Oh. Di ba Tapos, kasi CS nga? Nung yung nanganak ako kay Kia, wala kasi si Kuya Buknoy tumakas.
Bumili lang ng Hindi na nakabalik. anesthesia. Sunod araw pa nakabalik. Tapos, imbis na yung mister yung pipirma ng waiver para sa CS, walang pipirma. Ngayon, tumatawag ako din yung sinasagot kasi nagda-drive siya. Ang ginawa ko, yung katabi ko nga na CS, tinitignan ko siya. Habang tinitignan ko siyang hinahagis-hagis yung ganito niya. Sabi niya, Mami, 15 minutes na lang, ikaw na. Ay, ang ginawa ko, umangat yung katawan ko dun sa bed, tapos ipinush ko si Kia, lumabas isang paa. Totoo po kasi yan talaga, te. Kapag alimbawa, tapos ka ng ma-CS, doon ka na sa ano ba yun, sa pahingahan, ipapahinga ka, wala ka talagang mararamdaman. Ramdam mo yung kamay mo, yung paa mo talaga sa part na nasa baba is hindi mo talaga siya mararamdaman. Siya, yung manhid. Manhid, kahit anong gawin sa'yo dyan, hindi mo talaga mararamdaman kasi parang effect pa siya ng anesthesia. Takot ako noon. Pero yung sugat mo, hindi mo siya mararamdaman pag Pagbagong Kung halimbawa man po, mga ka-business na cesarean ako, sana tulog ako. Hindi. Ako kasi, gising ako eh. Kasi habang kasi na-CS ako siguro, yung utak ko, siya. Yung parang iba yung nasa utak mo, ganun. Pero, Kaya baka pag ganun, hindi tataas talaga dugo niya niyan. tapos Kasi yung mag-isip mga ka anak ko masama. kagabi, nagtatanong na sila sa akin, yung panganay ko si Dudong. Ma, malapit na ba lumabas si baby? Sabi ko, wala, weeks na lang or day na lang. Sabi niya, saan ka ba namin itatakbo? Sabi ko, sa Tala lang, malapit lang naman. Kaysa sa sabi niyo malayo, alos 1 hour din ang biyahe mahigit kapag hindi traffic. Pero pag traffic na sa 3 hours siguro, bago ka or 2 hours makarating. Sabi na lang, nakaayos na ba yung mga gamit? Bukas iayos ko na. Kasi ang pakiramdam ko, malapit na akong mga anak. Yung linggo, no? Feeling mo? Kasi hindi ko na talaga yung ko sa baba. Pag mag-CCR ka o iihi ka, parang siyang naka-open na siya. Ganyan. Tapos, na siya. Para malaki na yung mo. Yung Ay, puwer. dito na rin yung ang sakit kasi nasa puwet na, nasa tumbong. Kasama na po dito sa pinakababa natin. Tapos, basta pag kumilos na siya, na para siyang pinipiga, yun na yung pakiramdam ko. Diba nga kaya nga sabi ko last week, siguro to sa Tumengay, next week manganganak na to. Tapos pag uupo, halimbawa, katulad dito, nakaupo ng mga 20 minutes o 30 minutes. Pag tumayo ka, parang ang hirap ibangon niya. Mabigat na sa pakaramdam. So, ibig sabihin, Kung, di ba, wait lang, M3. Di ba pag CS ka, i-schedule yan, di ba? hindi naman. Hindi na siya, hindi. Pag CS ka, hindi ka na iaabot ng 9 months sigurado. Hindi. Mga 8 Schedule na months yan or eh. 2 weeks ganon. Nauuna siya. May Pag schedule na CS. siya. So, dapat talaga, kailangan natin pumunta ulit dun sa OB mo para malaman natin kung CS ka ba talaga or magno-normal. Pero hindi ko na kaya Hindi, ang alam ko po kasi, alam ko lang kasi yun yung experience ko eh. Kasi ako, nung pumunta ko sa ospital, 9 months, nagle-labor na, hindi naman yun yung in-schedule po. Basta, pag hindi mo kayang i-normal, isi-CS ka. Ay, ganito kasi yan, M3. Yung sa'yo kasi, first baby mo yun, di ba? Kaya ka siguro hindi, may OB ka ba din nun? Yes. Siguro hindi ka lang ni-schedule talaga na magpa-CS. Kasi ito naman kasi sa kanya, binibase lang naman kasi sa Edad. dahil mataas edad niya, mataas yung dugo niya. Yung Ikaw mga bata ka pa kasi. Yung mga sakit. May ganyan talaga Nix na pagka pupunta na, kasi yung ate ko nga, ang nun sa ate ko, pag nanganak siya normal eh. Pero pagdating sa ospital, hindi talaga kayang lumabas ng bata. So, emergency CS, yun eh, di ba te? Sa akin kasi Emergency ang CS. dami, komplikado. High blood, diabetic. Oh, sigurado yan, CS yan. Kaya nga Sasabihin kailangan talaga. talaga, importante talaga, mapacheck up natin siya. Hindi niya kayang mag-isa mga ka-business. Hindi Sa ba? ganitong kalagayan niya, hindi niya talaga kayang mag-isa Laging may maglakad. Kailangan niya ng assistant. Hirap nang maglakad. Hirap So, nang magbiyahe. So, bubuhatin ka namin hanggang Tala. Grabe na dalawa sa kanino pa Hindi. Ikuha tayo ng yung sako ba, tapos upo siya doon. Hala, ba't di ka na? Baby, kilalanin mo yung dalawang katabi ko dito ha. Alam mo na, bebe. Paglabas nito, ikaw na bahalang mupak sa dalawang kita mo.
Basta siguraduhin mo maputit matangkad. Basta ang i-advise ko man lang namin sa'yo, lakasan mo lang yung loob mo. Kaya mo yan. Ikaw Silip pa ba? ka sa bintana, nandun kami nakangiti. Parang nakikita ko kayo, ang layo mo. Basta, Sa ano yon third floor. Kasi po mga ka-business, ang ano po kasi namin, dahil si Kuya Buknoy, ano siya, mabilis siya mataranta. Sabi namin, huwag ka mag-alala, nag-aalala siya kasi baka daw matulad nung last na panganak niya kay Kia na biglang nawala ng isang araw si Kuya Buknoy. Hindi nakabalik. Tapos bibili ng ano yan, anesthesia. Umiyak siya noon. Pagbalik. Inakala niya na matay na yung asawa Kasi niya. nagpe-paging po kasi yung ano, yung, ano ba, ospital. Paging Mr. Ang pilido po niya kasi, pagkadinig ng gwardiya, Pia. Tapos, Piyaw pala po, Piyaw. Tapos, di tinanong niya yan, yung anak ko po, 13 years old pa yung panganay kong lalaki. Sabi niya, diretso na po kayo sa morgue. Dalawa, yung mag-ina po ninyo nasa morgue na, sabi. Kaya si Kuya Buknoy, tingin na sa pakay yung gwardiya. Yung pala, Pia. Di sabi naman ni Kuya Buknoy, ang lakas-lakas ng asawa ko, hindi mamamatay. O, di ba mga ka-business? so yun mga ka-business, Baka kami ang mag-ano niyan mga ka-business. Baka kami ang magdala nitong mga gamit na kasi baka biglang sa katarantahan na naman ni Kuya Buknoy tulad dati, walang damit sa Timengay at yung baby. Wala akong damit. so yung mga Ate Mengay, ano ba ang maitutulong namin for your your gamit? Kung ano ba yung pwede naming i-prepare para Damit ni baby. para pag sumakit yung tiyan mo, wala ka nang i-asikasuhin, Ito yung naka-ready na magaling. lahat. Ito yung Bibit-bitin na lang lahat. So ito dito sa baby, dito sa bag. magugulat ako anong laman niya. Hawakan mo, ayan mo. Buksan mo. M2. Tingnan mo kung ano nilagay ng daddy niya kanina. Ano ito mga medyas naman yan? Mga panty. Mga pante. Ang dami naman ito. Kasi nagtutupi siya kanina, tanghali na, umalis na siya. Alis na nga ako ba, tanghali na. Ano ba yan, Kuya Buknoy? Bakit mo manilagyan ko ng mga pante? Ito ba ipapasuot mo kay bebe? Sabi ko, wag niya na akong dala ng panty kasi magda-diaper na lang ako. Tsaka, ang hirap pag panty kung may sugat ka. Kung normal. Nahirapan niya ako magsuot ng sarili kong diaper noon. Bawal kasi asawa sa loob. Pero ako nung nag-ano naman ako, si Bay naman ang... Pag nagsisiyar ako, si Bay, andun. Bawal pumasok ang mister. Oh, Pupunta lang siya, halimbawa, ang 6 o'clock ang deliver, ay mga nagbantay, mga ano ng pasyente. Magpipaging na sila. sobrang 6 higpit. o'clock. Sabi niya, pasok na po mga bantay. Saka magdadala. 30 minutes lang. May dala yan si Kuya Buknoy ng tinolang manok na maraming malunggay, papaya. Kasi yung pagkain sa ospital, walang sabaw. Puro prito minsan, no? Tapos, didila niya. Mm. 2 kainan ko yon hanggang kinabukasan. At sa akin, nung nanganak ako kay Kuy Kuy, katabi-katabi ko si Bay. Iba naman siguro yung Iba hospital kasi doon. dito. Kasi probinsya tsaka dito, city. Pero Tsaka- sa totoo lang, napakasarap manganak sa bahay. Bawal na po kasi ako eh. Mas masarap talaga sa Bay kasi aside sa andun yung asawang pwede mong lambingan. Tsaka pag nanganganak po ako sa ilang anak ko, kasi puro bahay naman, nasa uluhan ko si Kuya Buknoy. Oo. Habang umiire ako, nakahawak. Kaya yun ipinagbabawal ng mga doktor eh. Kasi parang sa Bisaya, maglangi mga anak ba? Oo, katulad dito. Magsalig kay nang bana. Sumasakit sa Di ba mga- tino, magsalig? Pero parang mas okay din na bawal na sa bahay. Kasi for safety din. Kasi hindi mo din alam kung ano yung Pero mangyayari. sa totoo lang, sa daming anak ko, takot ako sa ospital. Yung kay Kia lang talaga. At saka si Napaanak ka sa Maclean's. Lying clinic si Maclean's. Kasi lahat, pag nasa ospital ka, lahat na ready na. Nandyan na lahat ng pwedeng gamitin Oo, para yun sa nga. safety yung mag-ina. Kasi sa bahay, pag nandito ka sa bahay, kailangan mo pang ibiyahe. Paano kung traffic? Yun nga din yung iniisip ko yung emergency CS din, di ba? Yun. Kasi di marunong umiri. Ay, pero ito marunong naman itong umiri. Kaso nga lang. Alam mo bang mga ka-business, gusto ko na nga umiri. Yung halimbawa sa gabi, yung kasi masakit na talaga, tas mabigat na. Sabi ko sa sarili ko, ilabas mo na kung ilalabas. Kung puputok na, ipuputok ko na talaga para ba makaginhawa. Yun nga, kailangan na natin mapunta ng ano, mapacheck Hirap. up ka na. Ang hirap na hirap na akong tumayo. Ano ba sabi ng OB? Kailan yung balik mo doon para... Dapat nung ano, di ba, nung nakaraan pa yun, yung nawala yung mga papers ko. Ayaw po. Kasi pumunta ako ng ano, Yung di ba naiwan na- niya sa jeep, Nagpaalam ako kay ate, ano ko sana yon, check up ko sa OB. Martes din yun. Ang problema, yung mga papers ko, tsaka papers ni Kuya Buknoy naiwan sa jeep.
So, hindi ako pwedeng pumunta ng ospital din. Lahat ng record ko po nandun. Nag-post ako sa FB. Tapos pumunta ako sa mga terminal ng jeep na dalawa. Wala pong nakaano ng papers. Siguro may nakapulot daw or akala may pera, itinapon, ganon. Pero sa awa ng Diyos, nakauwi po ako, hindi ako nakapagpa-check up. Pagbaba ko po ng jeep, galing dun sa bayan hanggang Caloocan, Bagumbong. Hala, may nag-abot po sa akin ng Papers. papers ko, envelope ko. Kasi pag magpapalaboratory ako, panibago na naman po. 2,000 po yung gagastusin doon lang. Kasi bagong, di ba bagong ultrasound nila? Hahanapin po kasi yung result ng ultrasound kung hindi na siya suhi. And sa awa po ng Diyos, hindi na po talaga siya suhi. Nakapwesto na siya. Yun po yung pinaka-happy namin mag-asawa kasi nangangamba rin kami. Basta ang i-ready mo na lang yung sarili mo. Basta mag-pray lang palagi. Yun Always talaga naman yan. Yun talaga ang pinakasandata natin Tsaka sa ano lahat. yan siya, te. Diyan matatanggal lahat ng takot mo, lahat ng pangamba mo. Tsaka maraming matutuwa po kasi lalo na si Mr. and Mrs. Kabisnes. Meron silang Princess Marie. Ay. Meron na silang bagong apo. May bago ng baby. Nadagdagan ng puro K. So ngayon, M2, tulungan natin tong Yes. buntis na to ng Ayun, kunin niyo na po Yan. yung mga isang set. Bali, Ilabas na lang natin to. Tanggalin. Ang underwear nito. Ito? Ito. Siguro unahin natin yung nakatiklop na, ilagay natin sa dyan sa bag. Yan. Uubusin ba to dalhin? Hindi. Ano, 4 na set na. Dito tayo, M1. Ay, M3. Malis na. Kunin, ayan, lampin. Wala tayong stand. Yes po mga kabisnes. Wala po kaming stand, kaya hawak lang. Dahil ang stand po ay, syempre, nasa mission sila kabisnes. Si Mrs. Kabisnes, ang ibang kagwangs. So, syempre, hawak lang talaga. Yan. Alin ba dito, te, ang gusto mong i-ano natin kay Ano baby? siya, parang color. Yung mahabang manggas. Yan. Ito. Isang set niyan. Isang set. Tapos ito mahaba din ba to? Hindi. Isa din ito. Kasi ito, pang ganito to eh. Tapos pajama. Yan, pajama ako mamimili. Yan, Sige. yellow. Ilan ba nito May sando pajama? ba na ito, te? Tag-isa lang din. Isang sando din. Pink tsaka yellow. Pwede t-shirt din yan. T-shirt. Magkaka-partner siya, di ba? Ito, Yun yung magdadala binili ka nito. Ayan, may sando. niya. Hindi siguro. Wag na. Ba't nilabas pa natin? Kasi puro binili ni Mrs. Kabisnes yan. Yes po. Tsaka to, te, yung Yung itong Franela. Franela. Ito ba ang dalawa, no? Yes. Yan po mga kabisnes. Ang Tatlong set? ganda ng kulay. Apat na lang. Apat. Dalawang Franela. Oh. Tapos, lampin. Ilang Mga lampin? apat na lampin lang kasi naka-diaper siya. 1, 2, 3, Hindi. 4. Yan. Apat na lampin. Hindi, dalawa lang yan. Ano ba? Sorry. Si Kenzo po kasi hindi na po nagda-diaper. ito mga ka-business. Hindi na po Hindi, ganito niya pag bilang Ayan 1, kasi pagbilang ko. 3, 4. Ah, di ba? Lusot. Kulang na dalawa. Isa. Isa. Dalawa. Yun. Ano pa? Yung ito, mga kamay-kamay. Para sa kamay-kamay. Pero yung mga niya, mga diapers niya is ready to na lang po yan, buhat. Kasi Para sa po, nasa sapatos, na. Sa paa. Dalawa. Ilang set eh? Siguro, ilang diaper lang naman dadalhin mo. Mga Apat lang. 4 na diaper. Tapos Ano tong pa ba? Yan, sa kamay to. Yung One, lang, two. bago dun. Ito sa kamay din to? Ano ba din to para Paa tayo to. sa niya sa... Walang tali siya. Luma yan. Ano 1, ba to? Hindi ito yata. 2, 3, 4. Tagpo 4 Alam nix. mo kung bakit sombrero. ganito? Ang Kasi cute. yung mga anak ko ito. Ito, sombrero nix. Ito ang bago. Sa kamay din, ito ang sa kamay nix. Ito po mga ka-business. Sombrero. 1. 4. Saan pa? Bakit gano'n? Ito. Pasan ang isa na ito? Dito. Ito Ayan, yung may oh. tali. Hindi, yung may tali Sama-sama. siya. Alam mo ba si Kia, laging tinitignan niyang gamit na saan ba? baby. Mga ka-business Ito. nangangamoy baby na po. 1, 2, 3. Isa pa. Ito din? Ayun, pwede yun. Asan? Sa kamay ba? Ayun. Ito? Yan. Yan. Pero hindi siya turn. No. Okay na yan. Ayan. Ayan Ay, sa ito. sombrero. Ay, sa sombrero turn. Ito. Sa paa naman pala. Hindi. Bakit kaya ganun? Yan. Hindi. Yan. Hindi siya. Diba ba? Ayan.
Eh, yung isa nito. Saan naman? Ang hirap po mamili, mga ka-business! Saan na yun? Ito, Fenk. Ay, ito. Yan na lang. Ayan, sobra na yan. Apat po. 4 sa kamay, 4 sa paa, tapos ang sombrero. 1. Meron ng sombrero dito, Meron na? 4. Itong bebs. Terno. Wag yan, di pa naman yan kumakain eh. Hindi, kasi syempre, pag didede. Yung lampin. Papadidihin mo na po ni... Kasi ito eh, pang ano to, di ba pag kumakain na siya? Uy, nakakita po akong, gold. 5 pesos. Bakit kailangan lagyan ng pera yung Hindi ko alam. Ay, akala ko ay kasabihan. Huwag niyo isasama to kasi brief ng daddy niya to. Okay na to? Oo. Ang cute din ng medyas. Kasama niya yan sa pagbili niyo, di ba, ni Mrs. Ka-Business? Ako namili nito eh. Yellow. Sa girl. Ako namili. So, okay na po ito mga ka-business. Yun, so habang namimili ka Lagay na po dyan, natin dito. kuha na ba ako ng diaper, tapos lagay na dito? Tara, kuha na. Diaper ni Mami. Kaya mo yan, matangkad. Yes! Ba't kasi pinanganak ka matangkad? Ito po mga ka-business. Kawawa po ka-business ang hindi matangkad. Kaya gusto ni M1 matangkad din si baby. Ano po siya, hindi naman siya kailangan dalhin lahat kasi hindi naman po sila magtatagal sa ospital. Mga 4 pieces. Bukas na siya. Ay, nahulog. Okay na to. Bukas na ba to? Ito, magdadala ka ba nito? Baby pancit. Kukuha tayo ng 4 pieces. Ang cute no? Parang magpapanibago. Hala, ang cute. 1, 2, 3. Gawin na natin 5. Yan. For ano lang. Kasi sa Kasi, higaan niya. kasi ang baby kasi, ano yan eh. Pag ganyan, maglalabas pa yan ng dumi na ano, di ba, black? Yung ano niya. Yung ano niya pa. Ito naman ilan? Or dadalhin mo lang to lahat? Hindi. Kuha lang tayo ng ilang piraso 10 piraso yan eh. Pwede ka magdala ng 4. 4. Yan, habang kumukuha ka dyan, ibabalik ko Yan na yung po binili to. natin kahap Tapon. sa Mercury. Yes. 4 pieces. Red na siya. Na isang bagay. Tumaas na siya. Yan, dito na tong diaper mo. Kasi Ito din po puno mga na. ka-business. Alcohol para sa kay baby, tapos baby bath, baby oil, at saka sabon. Kasi syempre, paliliguan nila yan eh. Dito natin yan ilagay mga ka-business. O, alam mo na, M1, kung saan namin Ready na ang lahat. Pwede nang lumarga. Tara na. Tara na po mga ka-business at dadali na namin siya sa hospital dahil siya ay mga anak na. Wala na tong takip. Pas. Ano ba sa ilalim? Parang kami yung excited makakita ng baby ah. Takot naman akong humawak ng baby. Takot talaga ako, te. Paano? Takot akong humawak, baka mabali. Di paano yung pag nanganak ka? Pangalawa. Nanganak ako kay Kuy Kuy dati ang lagi naghahawak si Bay. Kasi katabi ko lang siya eh. Yung daddy namin, di naman kung paano humawak pag lumabas. Ganon? Sapnot na sapnot. Kumbaga yung hawak niya, hindi pwedeng malagpasan sa katawan. Ganon na ganon si Kuya Buknoy mo. Napakaano niya sa bata. Takot din siguro siya na mabilwa ba? At yun na nga mga kabisnes. Dahil ready na ang lahat, bubuhati na lang yung mga buntis. gamit. Akala ko Tapos, buntis. syempre, antayin na lang yung buntis na na mag-labor. Yes. Mga ibig sabihin, sasamahan niyo ako tomorrow. Oo. Pero magpaalam muna tayo. Basta magpaalam ka muna. Tapos Para bigla naman mamaya- hindi kami, asa na kaya yun? Ba't wala pa nung oras na o, di ba? Tapos bigla ako nanganak mamayang gabi, no? Tapos ang sarap ng tulog yung dalawa, no? Hindi ako, te, always online ako. Kaya Lahat naman tayo always Oo. online. always online naman tayo kasi 'di ba may ano po kasi kami mga ka-business, may GC kami sa family. So kailangan namin 'yun kasi syempre emergency di naman kasi maiiwasan 'yun. Ang bilis ko talagang magsalita. Jun, Diyos ko Maria. 'Yun, kailangan po kasi online lagi. Ganyan nga, tulad nito baka biglang mapaanak o 'di ba? Dapat pag ring ng phone, hello, Timengay, nanganganak ka na? Pero po, shoutout po dun sa nagsabi na January 17 ba yun? Yung nagsabi na sana maging ka-birthday niya yung Ay, baby opo, ko. oo. Sino ba yun? Ano lang siya? Ano yun? Subscriber din siya. Shoutout po sa inyo. Pasensya na po, hindi ko po yata mapipigilang sabihin kay baby ng January 17 or 21 sa lumabas. Shoutout din po pala kay Ninang Helen Corduque. Maraming salamat po ulit dun sa niyo po, sa binigay niyo po sa aming lahat sa Opo. Family Ka Business. Thank you po. Lalo na sa, Salamat sa mga ninang-ninang namin dyan, Opo. shout out po sa inyong lahat. Shoutout po and advance Merry Christmas and a Happy New Year. Mga ninangs, ninongs, at sa ating lahat po mga ka-business. Saan sasabihin mo, magpaparamdam na po kayo. Char!
Christmas Hindi, na daw hindi po. naman. Siyempre, Siyempre, kailangan din natin i-shoutout yung mga ninang at ninong natin. Yes po, kung nasaan man po kayo ngayon, sana po palagi po kayo mag-ingat. At God bless. Sa lahat God po bless. ng nagmamahal sa amin, lalo na sa baby ko, sa mga sumusuporta po sa amin mag-asawa. Maraming salamat po. Need ko po ng prayer niyo para po sa pagpapalala. Yes. Yun, syempre ang pinaka-importante po yun mga At saka kay ate at kuya, salamat! At po Yes, na po yung gamit syempre. ko. Thank you very much po sa inyo. Pamilya ka business. Family ka business. At sa mga kagwang, ang tabayanan niyo ang pag-iri ni Mengay. Pag-iri talaga. Kailangan nandun lahat kayo. Char! Baka di rin naman kami papapasukin doon kasi isa lang kailangan Sabi niya, pumasok. mga anak tapos ang daming bantay. Nakakatuwa naman. Hindi, kami excited talaga kami. Di ba? Ikaw na lang kaya umire. Sige, ako ere, tapos si Nika ang lalabas. Ako hindi, Nika ere. hawakan, pwede niyo lang ako hawakan kasi malaki naman yung braso. Achar! Salamat! At least, Ano sabi niya? Malaki mo? oh, malaki yung braso ko. At hindi ko po dinideny mga ka-business, pero nagda-diet na ako. Talaga? Minsan. Pero ano, marami din nakapansin, no, na ano ka Talaga na. ba? Thank you po sa mga nakapansin. Sana Siyempre, yan si magtuloy-tuloy. Judy Ann eh. Kailangan talaga. So, malapit na yung ano natin. Yung ano? Teleserye. Malapit na ba? Malapit na. Abangan na naman. Abangan. Abangan niyo po mga ka-business. Yan po mga ka-business. Sana pakiabangan niyo po lahat ng aming mga vlogs. Opo, mga incoming na mga teleserye. Yeah, sana po wag po kayong magsawag sumuporta, magmahal at syempre manood. Yes po. Huwag din po natin kalimutang suportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV. Ka-business family at Thinking Body! yes po mga ka-business, sa hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe, like, and share. Comment. Comment and Share. watch. At saka ano lang po excuse lang M1, M3. Ano yan? Sige, Bera. Gusto ko lang din magpasalamat dun sa, di ba sa interview ko, gawin ko na ding opportunity to na mag-thank you po sa lahat ng sumuport at nagmahal sa akin. At saka gusto ko lang pong klaruhin na hindi ko po sinisisi yung mga bashers po, mga ka-business ha. Naiintindihan ko po yung mga comment nyo po patungkol doon sa, yun nga, dahil sa prank na yon. Naiintindihan ko po at hindi ko po kayo sinisisi mga ka-business. Naiintindihan ko po kayo pero gusto ko lang po talagang ipaintindi sa inyo na sariling decision or sariling ano ko po yun. Si Kuya kasi nag-guide lang. Bigay lang po siya ng guide. At saka ako na po nag-isip kung ano yung dapat na sabihin ko po. Yun lang po. At saka maraming salamat po talaga sa mga nagmamahal. At saka walang sawang sumusuporta po sa aming mag-asawa, sa aming pamilya, at saka syempre sa buong family ka-business. Sorry din po kung dahil dun sa prank na yun maraming nainis. Sorry po talaga. Yun lang po mga ka-business. Ginawa ko lang po yung oportunidad na to. Opportunity. Kasi syempre nagbasa ako ng comments kagabi. Yan, dahil nakuha mo na yung oportunidad, na tayo, merienda. Kukunin ko na rin po yung merienda. Pero siguro ano na lang. Maghanap po na tayo ng pantulak, tinapay lang Gusto yan mo eh. itulak na natin to? Itulak niyo na po ako mga ka-business. Darn na, Char. Yun po, thank you po mga ka-business. Bye! Thank you po!